Makulay na mundo ang kinamulatan kong buhay, marangya at magarbong pamumuhay. Dahil sa isang tanyag na pintor ang aking ama, maraming papuri at paghanga ang natatanggap niya. Iba pa ang nakakamit niyang mga parangal. Kaya naman hindi problema sa aming pamilya ang pera at pagkain. Mansyong bahay, magarang sasakyan, at mamahaling damit. Ultimo kubyertos na gamit sa pagkain ay gintong kumikinang. Napakagandang lamesang punong-puno ng mga pagkaing nakakaumay sa dami. Walang humpay na bisita at miyembro ng radyo at telebisyon. Mga kasamahan niyang pintor at mga mayayamang tao. Ibang klase daw kasi ang mga pinta ng aking ama. Mina ng ginto ang turing ng ilan sa kanyang kamay. Kulang na lang sambahin nila ito. Nasanay na ako sa takbo ng buhay ng pamilya ko. Kapag natapos ang ilang araw na kasikatan ng obra ng aking ama, babalik na naman ito sa kanyang madilim na silid at dun na mamalagi. Linggo hanggang isang buwan ang itinatagal ng aking ama sa silid na yon. Dinadalhan na lang siya ng pagkain, tubig, at kung ano ang kanyang iniuutos. Makalipas ang isang buwan ay lalabas siya sa silid na yon, maliligo, at magpapahinga na kasamang aking ina. Kinabukasan, tulad ng dati, puno na naman ng tao ang aming bahay. Iba't ibang klasing obra ang nakasabit sa aming bahay at manghang-mangha ang mga bisita habang pinagmamasdan ng mga ito. Kaya minabuti kong pagmasdang mabuti at titigan ng obra ng aking ama. Habang tinititigan ko ito ng mabuti, iniisip ko ang sinasabi ng ibang nakatingin na mahiwaga at buhay na buhay ang kulay at ang pagkapinta nito. Nang saglit kong mapansin na ibang pakiramdam habang nakatitig ako sa obra. Kung sila nagagandahan at namamangha, ako naman ay kinikilabutan sa hindi ko malamang dahilan. Nakakarinig ako ng iyak at pagmamakaawa habang nakatitig sa obra. Nang biglang may kamay na pilit na bumubutas o nais ko makawala sa obra. Kaya naman napasigaw ako at yun na lang ang natatandaan ko dahil nagising na lang ako sa kwarto ko. Nawalan pala ako ng malay. Napakalaking palaisipan para sa akin yung nakita ko sa obra ng aking ama. Tumayo ako at nilapitan ang bintana. Habang nakatulalang nakadungaw sa may bintana at malaya ang lipad ng aking isip, ay kumatok si Nanay Linda na aming kasambahay at may dala itong pagkain para sa akin. Niyaya niya akong kumain at manatili muna sa loob ng kwarto. Utos daw ito ng aking ina. Nagtanong ako kay Nanay Linda kung bakit at ano ang nangyari sa akin. Palingalinga si Nanay Linda at hindi mapakali. Tila balisang balisa ito. Kaya sinabi ko na lang sa kanya, Nanay Linda, wala pa akong matandaan kung anong nangyari at bakit po ako napunta dito sa kwarto. Sumagot si Nanay Linda na pigil ang boses. Anak, alam mo bang 1 linggo ka nang walang malay matapos kang magsisigaw na may kamay ng babae sa obra ng iyong ama? Matapos masabi iyon ni Nanay Linda, tila ba may malamig na hangin na biglang umihip sa mukha ko at biglang nanumbalik sa alaala ko ang pagtitig ko sa obra ng aking ama. Inalis ko sa isipan ko ang masamang imahinasyon na iyon at inisip ko na lang na sarili ko lang ang tinatakot ko. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Patuloy pa rin ang sigla at ganda ng mga obra ng aking ama. Patuloy pa rin ang biyaya at pagpasok ng pera sa pamilya ko. Isang umaga, bumaba ako para humingi ng pagkain kay Nanay Linda. Pero hindi ko ito makita na dati lagi siyang nasa kusina. Patuloy ko siyang hinanap. Nang marinig ko ang mga boses sa likod ng malaki naming bahay. Nakita ko ang aking ina, si Nanay Linda at 5 babae na sa tansya ko ay mga dalaga pa ang mga ito.
May bitbit silang bagahe at patuloy ang pag-uusap at palitan ng ngiti ng ina ko at ng mga babae. Nang marinig ko ang huling sinabi ni Nanay Linda. Mga ineng, mag-umpisa na kayo sa trabaho ngayon. Walang problema sa pagkain. Kapag nagutom kayo, maaari niyo akong kausapin. Sa sweldo naman ay makakaasa kayo. Hindi ito atrasado. Basta pagbutihin yung pagsisilbi sa ating mga amo. Maliwanag ba? Nagtataka ako kasi bawat buwan na lang may bago kaming mga kasambahay. Pero wala namang sinisisante at umaalis o di kaya ay nagpapaalam sa mga magulang ko. At ang isa ko pang ipinagtataka, ang hindi lang napapalitan si Nanay Linda. Binaliwala ko na lang ang isiping iyon. At bumalik na lang sa kusina at kumuha sa ref ng makakain ko. Isang gabi, may naririnig akong usapan, kaya dahan-dahan at patago akong lumapit at nakinig sa usapan. Nakilala ko ang boses ng aking ina at ama at ni Nanay Linda. Ngayon na ang tamang oras. Gising na si Golok. Pabulong na wika ng aking ama. Serafin, mamili ka na sa mga bagong pasok kung sino ang iaalay mo kay Golok. Wika ng aking ina. Opo, sir at ma'am. Tamang-tama po. At umepekto na po ang pampatulog na inilagay ko sa kanilang inumin. Sa mga oras na to, mahimbing na po silang natutulog. Wika naman ni Nanay Linda. Magaling Linda, kunin mo to. Utos ng aking ama kay Nanay Linda. Habang itinuturo ang litrato ng babaeng kanina ay kausap lang ng aking ina at Nanay Linda. Matapos yun ay nakita kong hilay-hila na ni Nanay Linda ang babae na tulog. At ipinasok nila ito sa kwarto kung saan gumagawa ng obra ang aking ama. Nang maisara ang pinto ay wala na akong narinig o nakita pa. Kinabahan na ako. Kaya umisip ako ng paraan para malaman ko kung ano ang gagawin nila sa bago naming kasambahay. Nang maalala ko ang kwarto ng mga estatwang koleksyon ng aking ina, dahil ang ibaba nito ay lihim na kwarto ng aking ama. Kaya dahan-dahan akong umakyat at pumasok sa kwarto ng mga estatwa. Nang nasa loob na ako ng kwarto, humanap ako ng butas na maaari ko silang makita at marinig. Hindi naman ako nabigo dahil sa ang sahig ay kahoy. Nakita ko ang isang maliit na siwang. Nasira ito nang lumindol at natumbang isang estatwa. Hindi na ako nagdalawang isip at dahan-dahang sumilip sa siwang. Kulay dugo ang liwanag na nagmumula dito. At nakita ko ang aking ina at ama na nakatayo at nakatas ang kamay. Si Nanay Linda naman ay may kung anong dasal ang sinasabi habang paikot-ikot sa nakahigang babae. Kulay puti ang damit ng babae at nakahiga ito sa lamesang marmol. Nang biglang lumiwanag ang kulay pula at malademonyong mukha ng estatwa. Nagkabuhay ito at nakakapagsalita. Ano ang gusto mong kapalit ng birheng ito? Nakakakilabot na boses ng estatwang demonyo. Panginoong Golok, tulad po ng dati. Isang walang katulad sa gandang obra. Galak na sagot ng aking ama. Matutupad ang hiling mo. Kunin mo na ang puso ng birhen at gutom na ako. Utos ng demonyong estatwa. Gamitin mo ang dugo ng birhen at ihalo mo sa pintura na gagamitin mo sa mga obra maestra mo. Wika muli ng demonyong estatwa na nakakakilabot na tinig nito. Salamat Panginoong Golok. Napatakip ako ng bibig nang biglang itarak ng aking ama ang isang punyal sa dibdib ng babae at dinukot ang puso nito. Matapos madukot ang puso ng babae, inilagay naman ang puso sa bibig ng malademonyong estatwa. Patuloy naman sa pagsahod ng dugo ng babae ang aking ina at Nanay Linda. Nasusuka na ako at bumabaliktad na ang sikmura ko. Kaya pala lagi na lang bago ang aming kasambahay dahil isa-isa nila itong inaalay at pinapatay para lang sa isang obra. Nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto,
na aking kinalalagyan at nakita kong pumasok ang aking ama. Nakaramdam ako ng takot sa buong katawan. Sumagi na rin sa isip ko na baka ako nang iaalay sa susunod dahil sa natuklasan ko. Pero ngiti lang ang nakita kong reaksyon sa mukha ng aking ama. At nagsalita ito. Anak, napakaaga pa para malaman mo to. Kapag wala na ako, alam mo bang ikaw ang magmamana ng kakayahan ko? Uwi ka ng aking ama. Natatakot man ako at nanginginig ang buo kong katawan. Natatakot ako at nanginginig ang buong katawan ko. Papa, wala po akong alam sa pagpipinta. Sagot ko sa aking ama sa nanginginig kong boses. Anak, hindi kailangan ng talento, eskwela o ano paman. Ang kailangan mo lang, puso ng babaeng birhen para ialay tulad ng nasaksihan mo. Habang isinusulat ko ito, ay magsasampung taon nang pumanaw ang aking ama. Natutulog pa si Golok, kaya may panahon pa akong isulat na ako ang nag-aalaga at nagpapakain kay Golok. Hindi ko man nasunod ang kagustuhan ng aking ama, nasunod naman ang gusto ko, na maging isang sikat na musikero at napakagaling sa instrumento. Puso ng birheng babae, kapalit ng lahat ng gusto mo. Kaya ngayon, kailangan ko ng bagong awitin. Kaya papakainin ko na si Golok. Gising na si Golok. Kaya magpapaalam na ako sa inyong mga nakikinig. Maraming salamat sa inyo.